Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Mga ka-airsoft, masaya lang po tayo ngayon kasi po episode 100 na po ng ating kwentuhan session and tanungan portion. Biruin nyo, umabot tayo sa episode na to, napakalayo na, napakatagal na, no? Kumbaga, sabi mo muna to, wala kaharang eh. Kumbaga mga airsoft, hindi, pwede bang para umabot tayo ng ganun kahaba, di ba? Nakakatuwa naman. Biruin mo, episode 100 of the kwentuhan session, tanungan portion. Siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman nyo, isa lang tayo sa mga nag-iisa tayo sa mga maraming airsoft shop, airsoft dealer na merong ganitong mga episode, di ba? Dito tinatalakay natin yung mga bagay na gumugulo sa isipan ng bawat ka-airsoft, no? Dito ginagawa natin posible na masagot yung mga bagay na gumugulo sa ating mga ka-airsoft. Okay? Shoutout po sa ating mga airsoft from different province. Kung meron kayong katanungan, kung gusto niyo magtanong, tara po dito. Magtanong po kayo, no? Sasagutin ko po yan, lahat ng katanungan ninyo sa abot ng aking makakayanan, no? Sa abot ng aking kaalaman, no? Hindi naman po tayo perfecto pagdating sa mundo ng airsoft, no? Hindi tayo ganun ka-perfect pagdating sa mundo ng airsoft, pero hindi po tayo matipid sa informasyon, no? Pag mayroong tanong yung ating mga ka-airsoft, sasagutin natin sa abot ng ating makakayanan, okay? Ngayon, mga ka-airsoft, para mas marami po tayong masagot, magsimula na po tayo, no? Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Magsimula na po tayo sa ating kwentuhan session, tanungan portion, episode 100. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap pakinggan ng bagay na yan, okay? Tara, let's begin. Let's begin. Okay. Question number 1. Big man, naguguluhan ako. Ano ba dapat ang gawin sa isang magazine kung hindi ko nalalaruin? Mag-iwan ba ng gas or dapat wala? Okay. Naguguluhan daw yung ating ka-airsoft. Siguro dahil maraming salit-salin na haka-haka at sabi-sabi sa mga paligid niya. Siguro sinasabi nung iba dapat mag-iwan ka ng hangin, sinasabi rin nung iba dapat wag na. Okay, ganito yan mga ka-airsoft, no? Madalas natin sagutin to. Dito sa Big Man, mga ka-airsoft, never kaming nag-iiwan ng hangin, no? Doon sa mga unit. Itong mga unit na nasa aking kanan, itong unit na nasa aking kaliwa, lahat po ito may magazine. Lucas, bilangin mo nga lahat ng unit. Lahat ng unit na display natin. Ha? Sige. Sige, bilangin mo maigi. Sige. Yan. Hindi kami rito nagiiwan ng magazine na mayroong hangin. Okay? Lahat po ng nakikita niyo rito na display, wala pong laman niya. Wala pong lamang hangin yan. Okay? Hindi po kami nagtitira kasi hindi namin ini-encourage, ina-apply namin kung ano yung sinasabi namin. Okay? Sige, ilan na? Ha? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 160 pieces yung mga pistol na naka-display dito sa loob ng Big Man Hobby Shop. Biruin mo mga airsoft, meron tayo 160 pieces. Ni isa dyan sa 160 pieces, lahat po yan walang lamang hangin. Hindi to po sa Big Man Hobby Shop, hindi namin kayo ini-encourage na yung unit ninyo itabi ninyo ng may hangin. Okay? Pero ganito, sanay kami na itinatabi yung unit walang lamang hangin. Pero gumagamit kami ng silicone oil. Okay, no? Yung silicone oil kasi ganito. Pinipigilan niya na yung rubber o-ring mag-shrink. Pinipigilan niya. Okay? Ngayon, yung rubber o-ring kasi, pag yan, iniwan mong dry, nagsishrink yan. Due to pabago-bagong temperature. Minsan malamig, minsan mainit, then yung exposure sa moisture, exposure sa dryness ng hangin, yung rubber o-ring possible na lumutong, mag-shrink, magbago ng shape, magbago ng hulma. Lucas, pengi ako ng sample ng o-ring, no? Kahit yung colored o-ring, ha? Ayan. Yung silicone oil ang responsible para yung unit, yung o-ring hindi lumutong. Okay, no? Kaya yung iba, iniiwan nila na may hangin para yung o-ring manatiling nasa posisyon. Kasi pag inalis nila yung hangin, yung o-ring mawawala sa posisyon dahil magsi-shrink siya. Okay? Ngayon, ang tendency, pag nag-shrink, magkakaroon ng leak. Okay? Sige, dumaan ka na. Andadaan ka. Okay, no? Dito sa Big Man, mga airsoft, hindi kami nagpapabaya sa silicone oil. Okay? Pag nagpabaya ka sa silicone oil, ganito ang mangyayari. Ito, mga airsoft, is one example of a rubber o-ring. Ayan. Ayan. Rubber o-ring to, ha? Ayan. Ayan. Makikita nyo, bilog. Ayan, no? Ayan. Bilog yan. Rubber o-ring yan. Itong unit na to, itong o-ring na to, naka-display lang dito. So, wala siyang silicone oil. Okay? Ngayon, ang tendency, since wala siyang silicone oil, expose siya sa moisture. No, tignan nyo ang mangyayari. Pipigain ko siya, ha? Oh, ayun. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ha? Ang itsura niya, mga kaelso, para siyang noodles na nagbibitak-bitak. Ayan, no? Oh, ayun. Tumalsik. Ayan, ha? Tignan nyo. Ayun, oh. Okay? So, hindi na siya healthy na o-ring. Ayan, oh. Hindi na siya healthy na o-ring. Ayan siya, oh. Bitak-bitak. Di ba? Ngayon, Lucas, pengi ako ng example ng o-ring na fresh, na matino, na naka-sealed, na hindi pa na-expose sa moisture. Nandito yata, di ba? Yan, ha? Ayan, pinakita ko sa inyo, ha, yung itsura ng o-ring na naka-expose sa moisture, naka-expose sa hangin, na hindi nilagyan ng silicone oil. Okay? Yan. Okay. Yan. Diyan ka na lang muna, ha? Ito. This is an example of bago na o-ring. Naka-sealed siya, nakatabi pa. Hindi pa nagagamit, hindi pa na-expose sa hangin. Ayan. Tignan nyo. Kung mapapansin ninyo,
kahit anong gawin ko, hindi siya nagbibitak. Pengi ako nung naka-expose. Hindi siya nagbibitak. Rubber na rubber siya. Ayan, no? Hindi siya nagbibitak kasi nakatabi lang to, naka-sealed siya. Walang hangin, tapos meron siyang silicone oil na karga. Okay? Ayan. Ito ayan. Ito yung O-ring, ayan ang O-ring yan. O-ring yan, ha? O-ring na walang silicone oil. Ito yung O-ring na merong silicone oil. Ayan, tignan nyo, rubber, di ba? Hindi nabibitak. Tignan nyo to mga ka-airsoft, ha? Kita nyo? Ang daling na punit. Ayan pa, Ayun, ang daling na punit kasi hindi siya ginamitan ng silicone oil. Okay? Dito sa Big Man, nag-i-spray tayo ng silicone oil para yung O-ring hindi siya mag-brittle, hindi tumigas. Okay na. Kaya dito sa Big Man, yung unit, lahat itong unit na nakikita nyo, left and right, wala lahat hangin yan. Itinatabi namin. Okay? Kasi gumagamit po kami ng silicone oil. Yung silicone oil ang tumutulong para yung unit mo hindi magkaroon ng leak. Bakit ba nagkakalik? Kasi nagkakalik yung isang unit pag walang silicone oil yung O-ring. Okay. Okay, I just hope na nasagot ko na maayos yung question number 1 natin, no? Okay, Big Man, required po ba at dapat bang i-ref ang green gas kapag itatabi para hindi sumingaw? Ayan. Merong mga matatandang paniniwala, no, na yung green gas dapat daw ilagay sa ref. Ang tanong ko, ito lang tanong ko to sa inyo. Yung bang kumpanya ng green gas na gumawa ng green gas, ito, ano ba mga brand ng green gas? Gardner, Aimtop, Fapdino, Mighty. Yung bang mga kumpanya ng green gas na yan, nasubukan nyo na bang itanong kung nire-ref nila or meron ba silang cold storage facility? Alam nyo ba na yung green gas, pagkagawa niyan, hindi naman agad nako-consume ng tao yan. Okay? Hindi agad nako-consume yan. Yung green gas, pagkagawa niyan, it will take months bago ma-dispose sa mga different country yan. Okay? Tinanong nyo na ba, sinubukan nyo bang itanong kung yung gumawa ng green gas, si Mighty, si Fapdino, si Aimtop, si Gardner, inire-ref ba nila yung green gas nila? Ang sagot, hindi. Okay? Dito sa Big Man, never kaming nag-ref ng green gas. Unang-una, ganito yan. Ito ang paliwanag dyan. Ano ba yung mga bagay na nasa loob ng ref natin? Ano bang mga bagay na nasa loob ng ref, Lucas? Pagkain. Ano pa? Mga Tubig, mga inumin. Okay. Pagkain, inumin, prutas. Yan ang laman ng ref natin. Yung ipinapasok natin sa katawan natin. Okay? Subukan ninyo na yung sibuyas, i-ref na nahiwa na, i-ref ninyo. Pansinin nyo, lahat ng pagkain ninyo sa ref, ultimo tubig, maglalasang sibuyas. Ibig sabihin, ina-absorb nung mga nandun sa loob ng ref, no, yung nagsisirculate na hangin doon sa loob ng ref. Okay. I-ref mo ngayon yung isang green gas. Di ba ang green gas is a chemical? Ang chemical at kahit anong chemical hindi advisable na ipasok or i-take ng ating katawan. Di ba? Tapos i-ref mo yung isang green gas.
gaano ka kasigurado na pag inirep mo yung isang green gas, walang magiging leak kahit kaunting-kaunti? Gaano ka kasigurado? Di ba? Ang nandun sa loob ng ref, mga pagkain. So, wag mong ire-ref yung green gas kasi ang green gas ay isang chemical. Okay? Aabsorbin ng pagkain ng tubig na nandun sa loob ng ref kung ano man yung possible na sumingaw doon sa green gas. Diba? Ganun yan. No? Isa pa. Sino ba ang nagbubukas ng ref? Lucas. Sino ang mga gumagamit ng ref? Mga Nanay. tatay, Tatay. kuya. Anak. Paano kung meron kang batang anak? Yung green gas mo, out of curiosity, kinuha niya at nilaro niya. Paano yun? Di ba? Paano kung yung anak mo nilaro yung green gas? Paano kung yung green gas nabagsak? Paano kung yung pagkakarep mo nilikot, nabagsak, masama ang bagsak? Eh di possible sumingaw yun. Eh di possible sumabog yun. Eh di possible maka-aksidente yun. Tama bang ilagay sa ref ang green gas? Ilagay mo lang sa tamang lalagyan. Ilagay mo lang sa cabinet. Ilagay mo lang dun sa bagay na hindi kayang maabot ng bata, hindi kayang malikot ng bata. Ilagay mo lang doon sa pinaka-safe place na posible. Okay? Yan. Matandang haka-haka, matandang sabi-sabi lang kasi yung green gas kailangang i-ref. No? Maaring sinabi lang yon nung isa sa mga unang naglaro ng airsoft. Diba? Pero, walang basehan yon. Ang green gas, hindi dapat i-rep. Ang green gas, hindi sisingaw kahit hindi mo i-rep. Ang green gas, mananatiling green gas yan. Hindi mo dapat i-rep. Okay? Ayun. Ano po ang pinagkaiba ng standard green gas sa 4 kg gas? Hindi po 4 kg bossing, 14 kg, no? Ang standard green gas is number 10 and number 12. Number 10, 10 kg, ginagamit po yan ng mga unit na plastic. Ano ba yung mga unit na plastic? Number 1 is the Tokyo Marui. Okay, TM. TM na unit, Tokyo Marui. Most of the Tokyo Marui are plastic. Ang Tokyo Marui is a high-end na brand ng pistol, pero plastic sila. Ang ginagamit dyan is 10 kg or below. 10 kg, 8 kg, mga ganun. Okay? Ngayon, ano ba yung standard na gas? Yun po yung 12 kg. At sinong gumagamit ng mga 12 kg? Ang gumagamit po ng 12 kg is mga China unit, mga Taiwan unit, mga mid-class na unit, mga high-end na unit. Okay? Mga high-end na unit mga high-end na unit na capable of using the 12 kg. Okay? Ano ba yung 14 kg? Okay? Yun yung gas na malakas. Yun yung gas na design para gamitin ng isang rifle. Okay? Yun ang 14 kg. And rifle and some of the high-end pistol that is capable of using the 14 kg. Okay, no? Ano ba yung high-end pistol na capable of using the 14 kg? Number 1, good example of that is the CC Shadow by the KJ Works. Diba? Dahil ang CC Shadow by the KJ Works is a unit na merong full steel CNC internals
pwede siyang gamitan ng 14 kg. Umarex, di ba? Some of the Umarex, not all of the Umarex, some of the Umarex that consists of CNC internals, pwedeng gumamit, CNC steel internals, pwedeng gumamit ng 14 kg. Ano pa? SRC. Ang SRC, hindi siya full steel ang unit, pero ang internals niya is matibay. Kasi ang SRC never gumagamit ng recycled alloy. Okay? Ayan. Yan yung mga capable of using 12 kg. 14 kg. Okay? Ang tanong ng ating ka-airsoft, ano ba ang pinagkaiba ng standard green gas sa 14 kg gas? Mas malakas ang 14 kg than the 12 kg. Okay? Ngayon, kung yung unit is capable only of 12 kg at ginamitan mo ng 14 kg, maaring mawarak, maaring mabasag, maaring mag-crack, maaring mabita. Okay? Ayan. Yan po yung difference ng unit na ng different types of gas na yan. Sana po nasagot ko at nabigyan linaw ko sa yan sa pag-iisip mo, bossing. Okay? Bakit po ito, question number 4 na tayo, no? Big man, bakit po nag-iinit ang battery ng rifle ko sa tuwing gagamitin ko? Okay. Unang-una, maraming dahilan kung bakit iinit ang battery sa rifle mo. Number 1, yung pinaka-common, maling upgrade. Okay? Pag mali ang upgrade mo, hindi siya na supervise or hindi mo naitanong sa isang legit na gunsmith. Pag basta ka lang nag-upgrade, naghula-hula ka, pwedeng uminit ang battery mo. Bakit? Nag-upgrade ka, okay? Ngayon, kaya ka nag-upgrade, gusto mo malakas. Ang tanong, yung bang upgrade na ginawa mo, kaya ng motor mo? Diba? Halimbawa, ang kailangan mo ron sa baril mo ay torque. So, naka-high speed ka. Hindi mo makukuha yung torque. Ang mangyayari, pwersado yung motor mo. Pag pwersado yung motor mo, humihigop siya ng mas malakas na baterya kasi para mapiga niya or makapag-perform siya doon sa upgrade na ginawa mo. Ibig sabihin, hindi compatible yung battery mo doon sa motor mo, yung motor mo doon sa gearing mo, yung gearing mo doon sa klase ng spring na inilagay mo. Hindi siya compatible sa isa't isa, kaya siya nag-iinit. Okay. Number 2 reason, overuse. Syempre, mag-iinit naman yung possible din mag-init yung rifle mo kung overuse. What I mean by the overuse? Mayat maya, nagra-rapid ka. Rapid. Possible mag-init. Syempre, kailangan single, rapid. Single, rapid. Single, rapid. Ganon, di ba? Hindi pwedeng puro rapid kasi mas malakas humigop ng power ang rapid fire. Okay? Yan. Isa pang dahilan kung bakit nag-iinit ang battery mo pag yung battery mo graduate na dun sa lifespan niya. Okay? Ang bawat battery ng rifle has a maximum life of 2 years lang. No? After ng 2 years, ang battery ng isang rifle is nagpapakita na siya ng senyales ng pagkasira. Unang-una, napakabilis na siyang maglobat. Diba? Pag mabilis na maglobat, syempre, hindi ka na mag-e-enjoy. Pag hindi ka na nag-e-enjoy, syempre,
yun na yung senyales na kailangan mo nang palitan yung battery mo. Yung battery is hindi siya forever. Okay? Ngayon, hindi siya forever, so there's a big chances na pasira na siya. Kaya siya possible, pwede siyang mag-init. Okay? Ayan. Okay, no? Sana po nasagot ko ng matino at ng kompletong detalye yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay? Okay, next question. Question number 5. Okay. Big man, I'm planning to buy a pistol. Ano po bang kadalasang nagiging problema sa pistol? Yung unang-unang possible na magka-problema. Okay. Number 1, ang unang-unang possible na magka-problema sa pistol mo is the magazine. Okay. Pag yung magazine mo is, nalalaglag mo. Possible yan, no? Possible na yan ang unang-unang masisira sa pistol mo. Pag nalalaglag mo yung magazine mo. Okay? Ngayon, isa pa, ano pa yung pwedeng masira sa pistol mo? The inner barrel, the nozzle, the maglip. Yan yung mga mabilis masira kung hindi mo siya naiingatan ng maayos, 'di ba? Kung hindi mo siya how do you call this, kung hindi mo na iaayos yung paggamit, possible na masira yan. Okay, to. Isa sa dahilan kung bakit nasisira ang isang rifle ay isang pistol, pag gumagamit ka ng used BBs. Okay? Pag gumagamit ka ng gamit na BBs, dahil yung BBs bengkong na, possible na, dahil bengkong na, possible na masiraan ka ng nozzle. Bakit? Kasi pag yung bala mo bengkong, hindi na siya papasok dun sa hop-up rubber. Pag hindi siya pumasok sa hop-up rubber, malalaglag siya doon sa loob, no? Doon sa spaces between the nozzle and the hop-up chamber. Ngayon, pag bumara siya ron, nandun lang siya sa baba, bumara siya, there's a big chances na mabasag ang iyong nozzle. Pag nabasag ang nozzle mo, problema. Kasi imbis na naglalaro ka, magpapagawa ka. Diba? Ngayon, ipagpalagay na natin na hindi naman masira, na hindi mabasag yung mo, no? Ipagpalagay na natin na hindi mabasag yung mo, yung nozzle mo. Pwede ka mapunitan ng hop-up chamber, ng hop-up rubber, di ba? Pwede ka mapunitan nun pag hindi nabasag siya, ha? Kaya maraming pwedeng masira doon sa unit natin pag hindi natin siya gagamitin ng tama. Ayan, ha? Yan lang ang sinasabi ko sa inyo, ha, mga ka-airsoft, ha? Ayan, no? Uy, may langaw. Okay? Ayan, ha? Ano pa? Possible na masira yung iniisip ko Ano pa ba possible na masira? Kung talagang hindi ka maingat. Magazine. Yan, nozzle, hop-up rubber, hop-up chamber. Yun lang naman. Yun lang ang sa tingin ko. Maliban na lang, syempre, yung hindi pag-iingat na tulad ng tulad ng nabagsak. Syempre, pag nabagsak yan, di ba? Talagang masisira at masisira yung unit, di ba? Wala namang unit na nabagsak nang hindi nasira, di ba? Pag yan, nabagsak, possible masira talaga yan. Okay? Ayun. So, sige, next na tayo. Pang-7. Okay. Big man,
Pangalawang beses na ako nagpapa-repair ng rifle ko, ba't laging nabubungi ang gear niya? Okay, ito, no? Ito nangyayari to madalas doon sa mga taong nag-half press. Yung gearing kasi, naka-engage yan sa bawat isa. Ang isang rifle natin, sa totoo lang, meron siyang gearing na 3 piraso. Tapos meron pa siyang bevel, pasok nga pala ron sa yung bevel gear. Meron siyang pinion gear. Okay. 4 na gear yan na nasa loob ng unit mo. Ngayon, biruin mo yung 4 na gear na nalilito doon sa gumagamit. What I mean nalilito? Pag ikaw pume-press ka at nag-half press ka, nalilito yung 4 na gear na yon. Meron kang 4 na gear na pwedeng masira. Okay? Kaya ako, ang sinasabi ko sa ating mga ka-airsoft, pag nagpe-press ka ng unit mo, make sure na press it properly. Huwag ka mag-half, huwag yung half-half lang. Kasi pag half-half lang, ang nangyayari, nalilito yung system mo, whether iikot ba siya ng 360 or not. Kasi hina-half-half mo eh. Diba? Nabibitin siya. Kaya, there's a big chances, possibility na tumukod yung gear dun sa isa't isa. Number 2. Pag napabayaan mo at nakaligtaan mo na malapit ka ng madrain. Okay? Pag malapit ka ng madrain, pag kaunti na lang yung power na isinusupply, hirap na hirap yung unit mo. Hirap na hirap yung unit mo. Litong-lito siya whether i-go ba niya yung rotation ng gear or hindi. Malapit ka ng malobat eh. Or inabutan ka ng pagkalobat. Ayan, di ba? Pag yung unit mo inabutan ng pagkalobat, naku po, sigurado yan. Sira yung unit mo, no? Kaya iwasan ninyo yun, di ba? Lagi ko naman sinasabi, 1 full charge is equivalent sa 10 magazine. O kaya, minsan sinasabi ko, 1 full charge, depende sa battery, is equivalent to 15 magazine. O, diba? Ngayon, nakadepende pa rin doon sa magazine na ginagamit mo. Bakit? Kasi kung yung magazine na ginagamit mo, high capacity, to M4 magazine, ano ba, 450 rounds, syempre malamang, hindi na-aabot siya sa 10 magazine. Kasi ang 10 magazine na tinutukoy natin is yung 300 rounds. 450 rounds, malamang sa malamang, 5, 6, or 7 pa lang, medyo consider mo nang mag-charge na ulit, di ba? Ayan, ha? Yun lang naman mga ka-airsoft, no? Lagi ko sinasabi sa inyo, follow the instructions para never po kayong, never kayong mapapahamak. Kasi, mga ka-airsoft, pag pag hindi kayo susunod sa totoo lang, malapit kayo sa kapahamakan, di ba? Malapit kayo sa kapahamakan dahil hindi nyo nagagawa yung mismong proper. Pag hindi nyo nagagawa yung mismong proper, naku po, wala talagang mangyayari, no? Kaya ako, ang pinapayo ko sa inyo mga ka-airsoft, sumunod po tayo doon sa itinakda para po na hindi po tayo mamroblema sa pang-araw-araw na paglalaro natin. Okay? Yan. Yun lang, sunod lang tayo, no, mga ka-airsoft, para po hindi po tayo mapapahamak. Okay? Yun, dali. Meron kasing nagtatanong, itinatransfer ko no? Itinatransfer ko pero hindi ko siya ma-transfer dito sa ating no? Gusto ko kasi masagot to, no? Okay, ito. Okay. Kailangan pa bang i-dismantle ang unit ko kapag mag-i-spray ako ng silicone oil? Yun po ang turo sa akin. Okay. Meron kasing iba't ibang klase ng silicone oil. Merong liquid silicone oil which is kailangan mo siyang i-drop. I-drops using dropper.
merong spray type na silicone oil which kailangan mo siyang i-spray. Kung ang silicone oil na ginagamit mo yung spray type, no need to dismantle, no? Kasi pag in-sprayan mo, makakarating na yun sa kasulok-sulukan ng unit mo. Pero pag drop type yung yung dipatak, yun, kailangan mo mag-dismantle, no? At saka ito, no, yung silicone oil na ginagamit sa tunay hindi dapat gamitin sa airsoft. Okay? Kasi yung silicone oil na ginagamit sa tunay, masyado po siyang malapot. Okay? Masyado siyang malapot na pag ginamit mo siya sa tunay ay sa airsoft, possible pong masira ito. Okay? Kaya wag po natin gamitin yun. Meron pong kaukulang oil na dapat lang gamitin sa unit natin at hindi po dapat gamitin lahat ng klase ng oil na nakikita nyo, no? Pag sinabing silicone oil, hindi ko mo sinabing silicone oil, pwede na, no? Hindi po pwede yon, ha? Kaya, ayun lang, mga ka-airsoft, sunod lang po tayo sa sinasabi para po hindi po kayo problema at masisiraan. Okay? Good evening, Sir Bigman, sabi ni JB Angeles. Ay, sorry. Sabi ni JB Gonzales. Okay. Alan Villaris, sabi niya, share them. Thank you. Okay? 2 weeks old na po yung pistol ko mula nung nabili ko. Nakakaubos na po ako ng 2 canister ng green gas. Nakita ko po yung unit nyo na upgraded. Pwede pa po ba akong magpa-upgrade ng unit? Okay. Ganito. Kung ang tinatanong mo sa akin na pwede ka bang magpa-upgrade ng fixed outer barrel, pwede naman. Pwede. Kung ang tinatanong mo sa akin is pwede ka pa bang magpa-upgrade ng fine tuning, hindi na po. Kung ang tinatanong mo sa akin kung pwede ka pa bang magpa-upgrade ng trigger job, hindi na rin po. Okay? Kung ang tinatanong mo sa akin, pwede ka ba magpa-upgrade ng hammer protection pad? Pwede. Kung ang tinatanong mo sa akin, pwede ka ba mag-upgrade ng hop-up rubber? Pwede. Kung ang tinatanong mo sa akin, kung pwede ka ba mag-upgrade ng nozzle? Pwede. Okay? Hindi lang pwede yung fine-tuning ng trigger job. Bakit? Yung trigger job kasi, masyado, kung ginamit mo na yung unit mo ng 2 weeks, then nakagamit ka na ng 2 canister of green gas, ibig sabihin, madami-daming putok na yung ginawa mo. So, present na yung wear and tear dun sa unit mo. May kalug na. So, hindi ko na sinasuggest kasi, may alog na may mga wear and tear na, may mga napudpud na dyan, malamang. No? Then, ganun rin sa fine-tuning, may mga hairline scratches na yung unit mo, yung loob ng unit mo, yung nozzle mo, yung hop-up rubber mo. So, yung pagtotono, medyo mahihirapan na. Mahihirapan na. Kailan ba yung pinaka-best time para i-upgrade natin yung unit pag hindi pa siya nagagamit? Okay? Yun. Yung bago siya gamitin, na-upgrade na siya, mas maganda kaysa sa ginamit na muna bago mo pa i-upgrade. Okay? Yun lang naman mga ka-airsoft, no? Mas magandang sa una pa lang ma-upgrade na kaysa later on ka mag-upgrade, na siya. Matindi na yung mga wear and tear na nandun sa unit. Okay? Ayun. Aba, ilang tanong na rin tayo, ha. Bigman, anong pagkakaiba ng airsoft sa airgun? Okay, ito medyo madalang itanong to, pero kailangan natin talakayin to. Okay? Ano lang pagkakaiba ng airsoft sa airgun? Airsoft, number 1, gumagamit ng ceramic BBs.
ceramic BBs. Ako na yung bala ng airgun. Okay? Ang airgun naman, gumagamit ng tingga, ng bearing, ng steel BBs, ng fatal na klase ng ammunition. Okay, tulad nito. Yan. Yan, ginagamit ng airgun. Minsan, ang ginagamit, tingga. Diba? Ayan. Yun ang pagkakaiba niya. Airsoft, although airgun and airsoft is ginagamit sa sports, pero into a extreme sports na magbabarilan kayo, war games kayo, hindi pwedeng gamitin ng airgun doon. Masyadong fatal ang airgun, bubutasin niya yung katawan, bubutasin niya yung laman, bubutasin niya yung damit ng tao. Hindi na siya matatawag na healthy game. Diba? Ang airgun, number 1, is ginagamit for hunting. Okay? Then, isa pa, on some LGUs, on some cities and province, merong mga ordinansa regarding airgun. Okay? Pero walang ordinansa na nagbabawal sa paglalaro ng airsoft. Okay, yan, no? Ang airgun, in short, medyo bawal na. Dahil nga, unang-una, ginagamit siya for hunting. Halimbawa, dito sa Bulacan, ang daming bundok-bundok pa rito. Nandiyan ang Norsagaray, nandiyan ang Angat, nandiyan ang dam. Hindi ka pwedeng lalakad-lakad ka na may bit-bit kang airgun. Masisita ka. Masisita ka. May kalalagyan ka. Okay? Kasi, hindi ina-allowed ang airgun na makikita ka. Kailangan meron kang permit. Okay? Pero ang airsoft, there's no such thing as permit para sa airsoft. No? Ngayon, makasarap gamitin ng airsoft. Kaya lang, medyo hassle gamitin ng airgun. Okay? Although, ang airsoft is gumagamit din ng air na tinatawag nating gas blowback pistol and gas blowback rifle. Diba? Ang airgun naman, walang blowback. Ang airgun, parang sumpit. Psst, 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 psst. Ganun-ganun lang. Hindi katulad ng pistol, may tunog, may action talaga. Hindi katulad ng airsoft, what I mean, may tunog, may action, bawat kalabit mo, may blowback. Diba? Sabi, pwede pa ma-ban sa game site pag gumamit ng automatic yun, no, na ganito yan. Pag kasi ang ginagamit mo is BBs, ang gamit mo airsoft. Pero pag ang ginagamit mo is still BBs, hindi na airsoft ang gamit mo, airgun na. Ngayon, hindi pwede ang airgun sa game. Diba? Hindi pwede ang airgun sa game site. Diba? Pucha, hindi pwede yun. Bawal yun. Talagang bibis lang. Ngayon nga nakakatuwa kasi naririnig ko na may mga airsoft game site na 400 FPS lang ang pinapatupad nila, which is good. Masarap yun. Masaya yun. Chill gaming lang, di ba? Kesa gagamit ka ng 450 FPS, sakit na nun. 470, 480, 490, 500, 550, naku po, ang sakit nun. Ina-allowed lang ang mga 500, 550 pag ang role mo is a sniper guy. Di ba? Pag sniper ka, pwede ka mag-ganon kasi sa malayo ka lang abangers ka lang Di ba? Hindi ka naman lalapit, hindi ka makikipagtangkihan. Di ba? Kaya pwede yung ganong FPS. Pero kung assault, wala pa ako nakitang assault na gumamit ng 500 FPS. Maliban na lang kung open Meron kasi mga open. Pero lagi ko sinasabi dun sa mga ka-airsoft, halimbawa lalo na sa mga newbie, huwag kang sasali sa open. Sumali ka lang muna dun sa category na kaya mo, di ba? Kasi pag sumali ka na rin sa open, mga halimaw player na yun. Nilalampaso ka na nun, di ba? Feeling mo tuloy, pag ganun ang nangyari, binubuli ka, di ba?
Hindi mo alam na hindi kasi fit yung category na yon para doon sa unit mo or sa'yo. Halimbawa, newbie ka pa lang, tapos makikipagbakbakan ka dun sa mga talagang mga pro. Naku po, talagang ano, hindi ka mag-e-enjoy. Di ba? Ayun. Okay, no? Okay. Sana nasagot ko ng malinaw yung tanong, no? Big Man, di po ba pag may gun ban, anong posibleng mangyari kapag nakita sa iyo yung unit mo? Ang pinaka-posibleng mangyari, number 1, is makumpis ka. Makumpis ka yung unit mo. Ngayon, kung makukumpis ka, kung kukumpis kayo ng pulis, pasalamat ka na ron. Di ba? Ano ba yung unit mo, kinumpis ka, magpasalamat ka na. Kasi hindi ka kinasuhan. Di ba? Ang masakit dyan, nakumpis ka na, kinasuhan ka, nakumpis ka na yung unit mo, may kaso ka pa. Yun ang mahirap dyan. Di ba? Kasi pag gun ban, bawal maglabas ng baril at saka ng replika ng baril. Ngayon, kung gun ban, tapos naglabas ka nun, sasabihin mo toy gun dahil airsoft toys, replika siya eh. Di ba? Replika siya. So, may kalalagyan ka nun. It's either kumpis. Kung kinumpis, yun na yung pinakamaswerteng araw mo. Pero pag kinasuhan ka, nako po. Yun ang isa sa pinakamasakit na pangyayari, na mangyayari sa buhay mo. Yung kukumpis kayo yung unit mo, tapos may kaso ka pa. Di ba? Kaya, ayun lang, mga ka-airsoft, no? Maging ano tayo, maging masunurin tayo. Pag sinabing gun ban, gun ban. Pag sinabing pwede na, pwede na. Diba? Ayun, no? Regarding naman sa gun ban, kasi ina-announce naman yan. Pag mag-gun ban, malayo pa lang din ina-announce na yan, no? Okay. Big Man, bakit nasisira ang isang inlet valve ng isang pistol? Okay. Inlet valve, ang sisira lang yan is yung gumagamit. Bakit? Ganito. Dahil maling paggamit. Ganito. For example, this is the inlet valve. Ito ang inlet valve. And this is the green gas. Pag magre-refill ka ng magazine mo, yung green gas mo, isusuklob mo, di ba? Dapat susuklob yan. Yan. Susuklob yung green gas doon sa inlet valve. Yung nozzle ng green gas doon sa inlet valve. Okay. Yung iba kasi ang nangyayari, hindi nila na isusuklob. Ang nangyayari, na itutukod nila, ganyan, tukod, metal to metal. Ngayon, pag yung green gas mo, ibinaba mo na or piniga mo na, ang tendency, yung inlet valve mo na itukod mo, yung nozzle niya, bababa yun. Pag bumaba yun, sira ang inlet valve mo. Kailangan yung inlet valve, susuklob. Alis. Pero pag tumukod, malakas ang singaw niyan. Tumukod eh. Hindi na shoot. Sayang yung gas, sira pa yung inlet valve nyo. Medyo mahal din ang inlet valve ha. At saka isa sa nakakatamad, ipagawa. Kasi kung tutusin, napakaliit ng valve, tapos nasisira. Diba? Ipapagawa mo, diba? May labor din yan. May halaga rin yung inlet valve. Hindi naman libre yung inlet valve. Okay, diba? Okay. Okay, I just hope na nasagot ko ng tama yung sagot, no? Big Man, masasuggest mong unit para sa isang seniors na tulad ko. Okay. Okay, pag seniors yung gagamit, ang pinakalaging sinasuggest ko ng unit is yung, for example, rifle. Okay. Is yung something na magaang. Something na madaling i-maneuver. Alam nyo naman yung mga seniors natin, mabilis mangawit, di ba? Hindi na siya ganun kalakas tulad nung kabataan niya. Sabi nga, di ba, may kanta, si Lolo Jose, si Lolo Jose, si Lolo Jose ay matanda na, di ba? Habang tumatanda yung mga seniors natin, nababawasan yung lakas nila.
Pag nababawasan yung lakas nila at pinagamit mo sila ng rifle na hindi compatible sa kanila, hindi sila mag-e-enjoy. No? Yung mga lolo natin, sa totoo lang, gustong-gustong may baril yan. Gustong-gustong nagpa-firing yan. Gustong-gustong sumisipat yan. Yung mga lolo natin. Pero pag yung unit na binili mo, na binigay mo, or nabili niya, is hindi compatible sa kanya, kahit anong hilig niya sa pagpa-firing, sa pag-shooting, hindi siya mag-e-enjoy. Totoo yan, no? Kailangan compatible yung unit niya sa kanya para mag-enjoy siya. Pag hindi compatible, itatambak niya lang yung unit niya. Paano mo masabing compatible, big man? Siyempre, number 1, kailangan kayang-kaya niya yung weight. Number 2, kailangan kaya niyang isipat. Number 3, kailangan masasatisfy siya. Okay. Ano ba yung number 1 na compatible? Kailangan yung unit hindi siya nangangalay. 'Di ba? Kailangan yung unit feel niya. Sarap. Hindi siya nakakaramdam ng ngalay, ng stress. Tapos kailangan yung unit syempre malakas, 'di ba? Kasi yung mga seniors natin, hindi na para maglaro yan eh. Hindi na para makipaggulungan sa mga game site yan. Hindi na rin nila kaya eh. Ang gusto niyan mag-firing. Ngayon, kung yung unit na ginagamit niya is mahina, hindi siya mag-enjoy mag-firing. Tama ba ko? Pero kung yung unit na ginagamit niya malakas, eh nako po. Baka hanggang sa pagtulog, katabi niya yung unit niya. No? Baka hanggang sa pagtulog, hindi niya bibitawan yung unit niya. Di ba? Okay. Okay, next unit. Next, Big Man, ano pong maganda sa rifle? Full metal po ba or hard polymer? Ayan. Ito yung isa sa mga masasarap sagutin, eh, no? Ang isang rifle, merong full metal, may hard polymer. Masarap gumamit ng full metal kung bata-bata ka pa. Mahirap gumamit ng full metal kung medyo may edad ka na. Number 1, mabigat ang full metal. Ang hard polymer, magaang. Mas lighten. Yan, ha? Mahirap gumamit ng full metal pag hindi ka maingat. Bakit? Kasi pag nagasgas yung full metal, pumapangit. Pag nalaglag yung full metal, nagkakabangas, pumapangit. Pag kumaskas yung full metal, nagka-scratch, pumapangit. Sa hard polymer naman, hindi mo mararanasan yan. Okay? Natumba yung hard polymer, nalaglag. Walang bangas yan, sigurado. Yung hard polymer, nasipa. Kumaskas. Walang bangas yun. Ganon ang hard polymer. Okay? Pero, hindi ko naman sinasabing mag-hard polymer ka or mag-full metal ka. Nasa sa inyo yun, kung ano yung ikakasayan nyo, kung ano yung masaya, yung tama para sa inyo, di ba? Ayun. Hindi lahat ng full metal maganda, hindi lahat ng hard polymer maganda. Depende yon sa klase ng paggagamitan mo, depende yon sa klase mo. Pag ikaw yung tipo ng tao na bata ka pa nga, tapos gusto mo mabigat, eh mag-hard polymer, full metal ka, di ba? Ayun. Okay, ayun. Sumakto 10 ang ating nasagot, pero marami pang susunod. I-reserve natin yan sa ating kwentuhan session, tanungan portion, episode 101. Thanks dahil sinamahan nyo ako sa ating kwentuhan session, tanungan portion, episode 100. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod,
Big Man. Thank you po.